Isko Moreno binanatan si Marcos Jr. At ito, Erwin Tulfo gumagapang na ba papunta sa mga Duterte? Aba, iniwanan mo na si Marcos. Baka mamaya magtampo sa iyo. Todo pa naman na himod ka sa puwet ni Marcos. Naku po, mahirap yan kung nagbabaliktaran na kayo. At trending nga ho ngayon itong video na kung saan ay si Camille Villar at itong si Amy Marcos ay sinusuportahan ni Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla. Itong si Amy Marcos para sa kanyang pangangampanya bilang senadora. So explain natin yan sa mabilis. Ito, explain ko sa inyong maigi. Kasi masyado tayong may mga nababasa tayong mga kuminto na parang bakit daw pinopromote ni Vice President Sara Duterte itong si Amy Marcos. At sabi nga ng mga Pilipino at mga netizen ay no to Marcos na. So kahit di naman ako no to Marcos na. Ito yan, explain ko sa inyo. Ang mga Duterte, alam nila ang kanilang ginagawa. Diba? Lalot nabudol na sila sa isang pagkakataon. Walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Nabudol na siya ni Marcos. Ngayon, hindi hahayaan ni Vice President Sara Duterte na maulit yun. Eto yan. Kilala natin ang mga Duterte sa napakamatalinong pamamaraan para sa kapakanan ng lahat. Alam natin yan. Ilang beses binanggit ni Vice President Sara Duterte na hindi porket sikat, hindi porket inendorso, boboto na ho natin. Sinabi niya ni Vice President Sara Duterte at doon din ako naniniwala. Tama naman po talaga yun. No, kasi isipin nyo maigi, katulad niyan, sikat, sila Lito Lapid, sila Bong Revilla, sino mo mga sikat, si Manny Pacquiao. May paiyak-iyak pa. Hindi porket mga sikat at kilala, iboboto na ho natin agad. So yung issue, yung pag-promote or suporta ni Vice President Sara Duterte kay Amy Marcos, alam ko na alam ni Vice President Sara Duterte kung ano yung ginagawa niya. At magtiwala lang po tayo. Sa pagkakataon nito, magtiwala pa rin po tayo kay Vice President Sara Duterte. Alam ko na hindi niya ikakapahamak yung gagawin niya at hindi niya naman nasa sa inyo yan. Kagaya na nga paulit-ulit ko sinasabi at sinabi na rin ni Vice President Sara Duterte na hindi porket inendorso, iboboto mo na. Hindi porket sikat ay iboboto mo na. Siyempre, pipiliin mo pa rin kung yan bang kandidatong yan ay may magagawa at may magagawa pa at may nagawa na ba sa bayan. No? So, yung para sa akin, hindi ho yun big deal. Yung pag-endorse ni Vice President Sara Duterte kay Amy Marcos, hindi po yun big deal. At kahit po ngayon, hindi pa rin po ako naniniwala na itong si Amy Marcos ay kakampi ho natin. Hindi po rin po ako naniniwala. Hindi pa rin ako nakumbinsi ni Amy Marcos na iboto ko siya kahit may hearing siya ngayon at kahit inangat na sinuportahan siya ni Vice President Sara Duterte. Hindi ko sa sinasabing kaaway ako ni Vice President Sara Duterte. Ang sinasabi ko ho dito, sinusunod ko lamang kung ano yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi porket inendorso, hindi porket sikat ay iboboto mo na. Siyempre, pipili pa rin po tayo ng karapat-dapat na may halal sa ating gobyerno. Siyempre, nandyan, number 1 ng 10 Duterte senatorial candidate. Wala na hong questionable dyan. Hindi na ho dapat pagtalunan yung mga ganyang bagay. So ngayon, eto. Yun nga, katulad nga yan, may mga nababasa akong comment na parang nauto daw or baka daw nabubudol na naman si Vice President Sara Duterte. Alam nyo, nakatatak na ho, nakamarka na po sa utak nating mga Pilipino kung ano ang ugali ng mga Marcos. So kahit ipromote yan, kahit sinuportahan ni Vice President Sara Duterte, unang-una, choice po ni Vice President yun.
iba naman po yung kagustuhan natin. Alam naman na natin ganon si Amy Marcos, ba't pa nating iboboto? So nasa atin pa rin ang desisyon. Yung paggawa ni Vice President Sara Duterte na sinuporta niya si Amy Marcos, wala akong problema ho dun. Walang problema ho dun. Ano ho? Yun na lang sana, wag niyong bigyan ng kahulugan at big deal. Hindi po big deal ang pagsuporta ni Vice President Sara Duterte kay Amy Marcos. Alam niyo naman, nabudol na tayo ng una, hindi na tayo magpapabudol ng pangalawa. Alright, palakpakan naman yan. Samantalang, mapunta naman tayo dito sa mga ibang balita. Ito, may mga tumatakas. Oo, may mga tumatakas pa ibang pa ibang bansa. Ewan ko mga tawag dito, mga dating tumitistigo ito mapatungkol sa AJK ni Pangulong Duterte. So ito po, panoorin po natin ito. May parang dito nabalitaan na ho ito at sa mga social media na ito ay wala na nga daw sa Pilipinas kasi nga daw nabayaran na. Sabi nila yon, no? Sabi nila. Pero dito, panoorin ho natin tong balitang ito. Ayan, nandiyan si Maring Mel. Maring Mel, pasok! Nag-apply ng asylum sa Amerika si dating PCSO Chair Royina Garma. Kinumpirma yan ng kanyang abogado na sinabing Nobyembre noong nakaraang taon pa nag-apply si Garma. April 2 naman dapat ang initial hearing pero nakansela ito. Hindi naman daw siya makapagbigay ng karagdagang detalye tungkol sa asylum application dahil mga abogado sa Amerika ang nakakaalam nito. Nakakulong sa Amerika si Garma pero dahil sa kakulangan ng dokumento at hindi dahil sa money laundering. Nakakulong si Garma sa Amerika? Parang ang labong paniwalaan natin. Ayon sa kanyang abogado. Sa Pilipinas naman, naharap siya sa hiwalay na reklamong murder at frustrated murder para sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Maghahain naman si Garma ng kanyang kontrasalaysay kaugnay niyan. Yan na nga, nagkakatakas-takas na nga sila. Ganun talaga. Kahit yun sino ba yun? Yung mukhang kuol. Yung hitman daw siya ng Duterte, ng DDS. Duterte Squad daw. Tapos sa mga interview, wala naman daw pala siyang napatay. Hayop na yan, umalis na. Samantalang, panoorin din natin tong reaction video. Presidente, vlogger pa. Ang lupit, sana all. Presidente na, vlogger pa. Reaction video, sarap, galing First time in history of the Philippines na merong presidente tapos vlogger pa. Anak ng teteng, ang daming pwedeng pagtuunan ng pansin. Pagtuunan ng pansin yung kaganapan sa road rage. Pinagtuunan ng pansin, tapos iwas daw kamote. Makakasagot niyan yung mga riders. So wag daw kayong kamote ha. Sabi ni Pangulong Marcos. So panoorin natin. Hindi naman Pilipino, pwede ko mamurahin. Hindi napigilan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mainis sa Russian-American vlogger na si Vitaly Dorovetsky na naaresto kamakailan matapos mangharas ng ilang Pilipino. Sa bagong vlog ni PBBM, nagpaalala si Pangulong Marcos sa publiko na huwag maging bahagi ng ganitong klaseng aksyon para lamang makakuha ng maraming manunood sa kanyang vlog. Tanginang yan, pati nagdamay-damay na nga. Alam nyo kasi dito, yung ibig sabihin ni BBM, parang sinasabi niya na wag daw tularan ng mga vlogger dito yung ginawa nitong na nasa katinuan kami. BBM, pangatlo, hindi kami adik. Pang-apat, walang sablay at walang siraulo sa Duterte or sa Banateros or sa DDS vlogger. Tangina, yung ginawa niyan, hindi gawain ng kasi ang gusto nilang palabasin, ang ginagawa kasi nila dito is parang sinasabi nila na yan, katulad yan, yung vlogger na yan. Yan, huwag niyong gawin yan porket mag-abuse lang kayo. Patama sa mga Duterte vloggers. Ngayon, ito yan, ang pinaka dito kasi, alam mo, sa'yo din nagsimula yan, Marcos. Kung ikaw ay isang kinakatakutan na presidente ng isang bansa, parang si Pangulong Duterte.
Walang gumawang ganyan noon, di ba? At yung mga gumawa ng ganyan noon, kung meron man, pinagdusahan nila yun at pinagsisihan nila talaga. Ngayon, kaya nila ginagawa yan kasi hindi nga silang tatakot sa'yo. Yan yung pinakapunto dyan. At in fairness, palakpakan natin ha. Imbis na sagutin yun sa BICAM report at sa kung ano-anong issue at katulad lang nun sa drug test, sa air follicle test, mas inuna pa tong road rage. Panoorin natin. Biro man na ito o hindi, sino naman Pilipino ang hindi kukulo ang dugo sa napapanood natin? Nakakalungkot dahil ito isang naging bahagi na ng social media na nagkakaroon ng mga vlogger na nanggugulo lang, nang aasar lang, nang buwisit lang, ng huwag mo silang pakialaman, sa ibang bansa naman yan eh. Ang silipin mo yung mga vlogger dito sa Pilipinas. Katulad lang yan, yung mga vlogger na minsan talaga, ito, totoo naman, hindi tayo magiging bias. May mga vlogger sa Pilipinas na wala na rin sa sakto or hindi na ho angkop sa pagiging content creator or isang influencer ang ginagawa nila sa kanilang mga vlog. Tulad nyo yung mga prank-prank na parang sobrang baduy na. Prank-prank na may nadidiskrasya. So yan, isa yan. Tapos yung mga vlogger na nagpo-promote ng sugal. Nagpo-promote ng pigo. Alam nyo kung yun ang sinusolusyonan ni Marcos Jr., papalakpakan ko siya talaga sa totoo lang. Halimbawa, eto yung mga vlogger na nagpo-promote ng sugal sa Pilipinas, kailangan itigil na nila yan sa ganitong araw at kapag may nakita kaming ganyan kakasuhan. Kasi talaga yung pagpo-promote ng sugal ng mga vlogger, isa yan sa pinaka ayoko din na ginagawa ng isang content creator. Sa tutusin ako, marami nagchat sa amin, Banateros Brothers. Maraming nag-ano sa amin. Maraming nag-PPM, ang 1xbet, yung Pilwin, yung basta yung mga sugal. Marami, no? Pero kami 50k per month. Sayang din yun. Halimbawa, tatlong sugal, ipopromote mo sa kada video mo. So, babayaran ka ng 50,000 per sugal. Bawat sa isang sugal na yun. Edi 150k. Napakalaking bagay na nun. Kaso hindi ho namin ginagawa yun. Unang-una, ayokong gamitin itong channel ko para impluwensyahan yung mga manonood na magsugal sila. Ayun, yun dapat maganda yun, pero hindi ito. Una-una, mga Amerikano yung pinapakita sa video, hindi naman gawain ng Pilipino yan. Ang pakialam mo dyan? Bastos lang para makakuha ng mga viewers. Huwag tayong sasama dyan sa ganyang klaseng hindi naman kami ganyan eh. Ikaw, gusto mo, sumama kang gusto mo. Kasing ugali. Hindi naman ganyan ang ugaling Pilipino. Hindi naman kasi Pilipino yun, Amerika. Rusyano yun, ha? BBM, hindi Pilipino. Huwag mo kami gaya dun. Sabi ko sa inyo, sa atin papunta yun. Nasusuportahan ang mga Pilipino na nakararanas ng ganitong klaseng pambubuli. Magsilbi rin anya itong babala para sa mga dayuhan na pumapasok sa bansa. Pero hindi nanguhulugan na palalampasin ito ng ating pamahalaan. Yan okay yan. Pagsabihan mo yung mga dayuhan na wag nilang gagawin sa Pilipinas yan. Hindi po ito gawain ng mga Pilipino. Hindi naman talaga gawain ng Pilipino. Ba't mo sinisisi sa mga Pilipino? Dapat tayo pumalag sa mga bully. Kasama nyo ang pamahalaan para ilugar ang mga ganitong tao. Sana ay magsilbing aral ito sa mga pagtatangkang pumasok pa rito sa Pilipinas. Para ito isang naging Isa rito ang road rage sa Antipolo City sa Rizal na nauwi sa barilan at isa ang naiulat na nasawi. Mga sigawan sa kalye, sagutan at bangayan, duruan at sintakan. Ganda ng background music pang diskong disco. Parang nagpa-party lang si Marcos. May kasamang pagbabanta. Mayroon pang mga nauwi sa barilan at kamatayan. Ang tatapang na natin lahat, siga lahat. Ano na ba ang kultura na ito na pagiging siga sa daan? Ganda ng background music no? Huwag lang sana tayo makapiright.
Ano bang nangyayari sa atin? At parang natural lang ang mga ganitong konfrontasyon at ano ba daw nangyayari sa atin? At parang ganito na lang. Kasi nga, walang kwenta ang presidente. Kung may kwenta ang presidente, walang ganyan. Hindi nga sila kasi takot sa'yo kasi wala ang kwenta. Totoo naman eh. Diba? Kung may kwenta ka, kung takot sa iyo ang buong kung ikaw ay maayos na presidente, walang ganyan. Siyempre kung naisipin niya, tanan lagot ako kay President Bongbong Marcos. Oo, katulad niyan. Walang masyadong adik nung panahon ni Duterte kasi nga takot ang tao na gumawa ng krimen dahil mananagot sila kay Pangulong Duterte. Bagay, adik nga, mahal niya. Paalala ng Pangulo lalo na ngayon maraming bibiyahe sa paparating na long holiday, habaan ang pasensya at pangunawa sa kalsada. Huwag maging kamote. Masyado nang madami yan. Huwag daw kayo maging kamote. Oo nga, mga riders, huwag kayo maging kamote ha. Oo, yung nagsalita, akala mo di kamote. Ang hirap pag ganun, no? Hindi po magpapayo ka, tapos ikaw din naman kamote din. Ang hirap na ganun, no? O, samantalang panoorin po natin itong, sumagot na ho si Richard Gomez. Na scripted nga po ang nangyaring pamamaril kay Kerwin Espinosa. Hindi, kahit naman din ako. Alam mo, parang scripted talaga din naman din yun. Tapos bandang ulit Duterte na naman sisi, no? Eto yun. Ito ba yun? Eto nga yun. Eto yun ha. Panoorin nyo. Scripted daw. Benedict, paano nasabi ni Representative Gomez na ambush me yung insidente ng pamamaril kay Erwin Espinosa? Magandang tanghali, Ella. Base nga sa inilabas na pahayag ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez, ay scripted umano yung nangyaring ambush me sa pamamaril kay Albuera Mayoral Candidate Kerwin Espinosa. Dagdag pa ng kongresista, bukod sa scripted ay pangit anya ang acting at ang pagkakagawa. Ayon pa kay Gomez, hindi rin anya dapat paniwalaan si Kerwin Espinosa dahil sa wala itong kredibilidad at isa pa anyang self-confessed drug lord at wala rin umanong magagawang mabuti sa mga tao. Hindi, alam mo na-feel ko yung sinabi ni Congressman Gomez kasi nga ang pangit. Kasi may mga video kasi na lumabas na kung naghihingalo siya. Tapos after 3 hours, ayan na, nag-live na. Kinabukasan, nagpa-presscon na. Sinisisi na yung mga Duterte. Kesyo gawain daw ng mga Duterte yun. Yung Duterte daw may pakana. Tapos dahil daw dito kay Congressman Gomez, nabataan daw ni Duterte. So talagang may isip mo talagang scripted naman talaga. Ganun talaga magiging itsura. Sa susunod naman din kasi, medyo laliman yung sugat. Ay, medyo, kasi ito na lang isipin mo maigi. Kung ipapapatay ka ng kalaban mo, ba't hindi ka pinatay? Hindi totoo mo Kung ipapapatay ka ng kalaban mo, ba't hindi ka pinatay? Bakit sa balikat ka lang tinamaan? Hindi nakakapagtaka din kasi kung talagang matindi ang galit kay Espinosa, that's sa ulo na. Sa balikat siya tinamaan Diba? Tsaka kitang-kita naman dun Ewan ko ba, basta para din sa akin scripted din talaga. Samantala, bumelta naman si Albuera Leyte Mayoral Candidate Kerwin Espinosa kay Gomez na maghinay-hinay anya ito sa pagusga at pag-isipan ang kanyang salita at gawa. Dagdag pa ni Espinosa na alam anya ng kanilang mga kababayan kung sino sa kanilang dalawa ang may record umano ng pang-aabuso at kung sino ang mas nakikipagkapwa-tao. Samantala nitong Sabado, hindi mo mapapatunayan yun, Kerwin. Una isa kang drug lord, inamin mo mismo. Kasama mo patatay mo.
Oo, kaya medyo ka dyan, tagilid ka dyan. Inalis muna sa pwesto ng pamunuan ng Philippine National Police ang hepe ng Ormoc City Police na si Police Colonel Ray Dante Arisa. Pati pa tong pulis na to na nadamay pa sa katarantaduhan nyo. Imbis na yung tao wala namang kinalaman dyan nadamay pa. Kawawa naman yung mga kapulisan natin. Ito'y bunsod ng pagkakahuli sa 7 tauhan ng Ormoc City Police matapos ang hot pursuit operation sa nangyaring pamamaril kay Espinosa habang nangangampanya ito. Nakita po doon yung Montero na sinasabing pinagsakyan. Ayokong pakinggan yan, guys. Utangin lang yan, napakasinungaling yun sorry wag natin pag-aksaya panahon yun. Kwenta yun. Dito tayo sa speech ni Isko Moreno na kung saan ay sinupalpal niya at binanatan niya si Marcos Jr. Pakinggan. Napapansin niyo ba dumudugyot na naman ang Maynila ngayon? Yeah. Talaga? Napapansin niyo? 5-5 na naman ang basura ngayon. Tama ba? Parang walang gobyerno. Pangalawa, kayo ulit tatanungin ko. Tay, napapansin nyo ba? Nagbalikan na naman ang mga tolongges sa Maynila. Totoo yan. Kaliwat kanan na naman ang hold up, snatching. Tama, mali. Sikat na naman ang arte. Inuupos ko na yun At saka napansin nyo, dumami na naman ang adik. Yan na. Hoy, mga adik. Gar. Utang yun na yan. Utang ina yan. Kailan ba ako nagkubli sa taong bayan? May pandemya eh. Nag-mayor ka eh. Pahala ka pala eh. Pala desisyon kang gusto mo mag-mayor, no? May problema, itinuturo mo sa iba. Tama, mali? Ano sinabi ko? Natatakot ang tao nung magla-lockdown? Ang tao natatakot, nangangamba. Baka sila'y mamatay sa COVID-19. Baka sila'y magutom sa COVID-19. Pero ano sinabi ko sa Facebook, hindi naman ako nagsinungaling. Saka ito pala, alalahanin nyo nung pinakita naming survey kamakainan lang, number 2 ang Maynila sa pinakamataas na krimen sa bansang sa buong Asia. Yun na nga, ang masakit kasi doon ay hindi na nga ho kasi si Mayor Isko Moreno ang mayor noon kundi si si Lacuna, ganun. So tumaas talaga. At ngayon talagang dagsa na ho yung holdapan, nakawan at syempre yung droga. At dito nga sa video na to nabanggit ni Isko Moreno na yun nga, kasi nga walang kwenta ang presidente. Panoorin natin. Hindi naman ako nagkubli sa gagawin ko. Ano sinabi ko? Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, pumanatag kayo mga batang Maynila. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-aalala. Pag ako wala nang maibebenta, wala nang mautangan, nakita nyo itong relo ng City Hall, ipatatas ako to kay Tambunting, makaraos lang tayo. That's simply because that's how being a father. That's how being a mother. Iraraos mo ang pamilya mo. Tama, mali? Nakaraos naman tayo. Puro utang. Ang galit. Kayo matanong ko. Ang Pilipinas may utang? Trilyon. Yan na. Naramdaman nyo? Naramdaman nyo? Ang Maynila ng utang, naramdaman nyo? Natikman ng tao? Saan ka nakakita ngayon? Dating squatter. Ngayon, anong ginagawa? 15th floor, please. Nagbago ba buhay nila? Nagbago? Gusto nyo rin? Lahat ba na sinabi ko, nangyari? Lahat ba ng ginawa ko, natikman nyo? Naramdaman nyo? Yan ang tapat at totoo. Hindi, kahit ako nung kailan lang napunta ako ng Tondo,
tanong-tanong din ako doon kung sino yung mga malakas. Kasi tatlo yan eh. Si Hanin Lacuna, Isko Moreno, tsaka si SB19. Ay, SB18. Ang pangalan nun. Yung nagkaso kay Barat Bay. Oo, yun. So, tumatakbo yun. At sabi nga ng mga tao doon, ang pinakamalakas, etong si Mayor Isko at pumapangalawa lang si SB18. Oh, yun nata. Oh, yun ang narinig ko diyan. Tsaka alam naman na natin na sa lahat ng mga mayor, nagsimula kasi mapansin ng mga mayor na mga, alam yon yung hinahangaan kahit na mayor sa ibang syudad. Halimbawa ako, Taguig ako. So hinahangaan ko si Pangulong Duterte kahit sa Davao siya kasi nga ang galing ng pamamalakad. So nagsimula lahat yan kay Pangulong Duterte. Pumangalawa po dyan, yan nga, si Isko Moreno. At para sa akin, pumangatlo si Vico Soto. Sa mga popular, sa mga kilala na mga mayor, at syempre, dagdag na natin si Mayor Baste, di ba? Pero alam naman na natin yun, hindi na natin mahihilera yun sa kay Isko, tsaka kay Vico Soto at iba na ang ano nun, iba yun ha. Oh. So yun na iba kasi talaga ang nagawa ni Mayor Isko Moreno sa lungsod ng Maynila. Talagang bumaba ang krimen, naging maayos, naging malinis ang Maynila. No, at ayun nga na nung umalis siya, tsaka palagi niya naman din sinasabi na pasensya na kasi naghangad siya ng mas mataas na posisyon. At ayun, hindi nga siya nanalo, no. Pero what if na lang kung iisipin natin kung si Mayor Isko Moreno at si Vice President Sara Duterte ang naging tandem doon, siguro ang ganda ng kakalabasan ng bansang Pilipinas. Kasi sa totoo lang. At ito disclaimer kasi baka may mga basher dyan. Hindi naman nawawala yung mga kupal na yan. Jay, di ba dati binabanatan mo si Isko? Oo, binabanatan mo si Isko. Pero yung topic na yun ay usapang showbiz. Usapang showbiz yun, hindi politics. Magkaiba po yun, ha? Oo. Kahit si Banat Bay, kalaban ko noon si Banat Bay kasi showbiz ako. Tito Vic and Joey ako. Tapos si Banat Bay kay Isko Moreno sa Itbulaga siya dati. Sa mga halusos. So yung mga na yun, yung mga ganong wag nyong i-bash sa akin yun. Dahil nakakatawa lang ko kayo. Magkaiba po ang usapang showbiz at politics, ha? Dito kay Isko Moreno, alam nyo, kahit naman din sino naman din naman tanungin, talagang laganap naman talaga ang bentahan ng illegal na droga. Laganap naman na talaga ang sa Maynila, no? Kaya sana kayo, yung mga taga Maynila dyan, ibalik nyo si Isko. Sabi ko sa inyo, magiging maayos ulit ang Maynila. Kahit batang-bata ako noon, binigyan niyo ako ng pagtanggalan ng pensyon dahil hindi na sila botan. Pag nakakita ko ng unak, say Joe, hey Joe, give me one back, Joe. Okay. Iba pa rin talaga dating ni Isko sa Tondo, no? Ang ating mabait na congressman, may malasakit at masipag, Eric Jonesio. At ang di Tondo, shout out mga batang Tondo ay! Okay. Aral sa kanyang ama, as presiding officer ng Sangguniang Paglungsod ng Maynila, and I'm proud to have her as my vice mayor. Mag-isa lang ito. Kailangan ko kayong lahat because saan yung ulitin natin to, ha? Napapansin nyo ba dumudugyot na naman ang Maynila ngayon? Talaga, ha? Napapansin nyo? 5-5 na naman ang basura ngayon. Tama ba? Parang walang gobyerno. Pangalawa, yan, no, diba? Yun yung pinaka doon eh. Ang nangyayari naman kasi talaga, realidad dito sa Pilipinas, ang nangyayari, parang walang gobyerno naman talaga. Wala tingnan mo yung presidente kanina, nagre-reaction video na lang.
Nagiging vlogger na. Ay, naku po. Tagal mag 2028. Tagal mag 2028. At ayun nga, sa likod po ng paninira sa mga Duterte, may papanood po ako sa inyong video. Alam naman ho natin na talagang grabe yung panghahamak sa mga Duterte at panggigipit at paninirang puri para kamuhian sila ng taong bayan. Pero ito po ang naging sukli ng lahat ng paninira sa kanila. Na-impeachment ng Kamara, top pick pa rin si VP Sara for President sa 2028 ayon sa latest Pulse Asia Survey. 39% ang nagsasabing iboboto nila si Duterte kung ngayon nang halalan. Second and third choice naman sina Senators Raffy Tulfo and Grace Poe. Sa VP race naman, top choices si Tulfo kung ngayon ang halalan. Sinundan siya ni Poe at Senator Robin. Na-impeachment. Yan maliwanag na maliwanag. Hindi, alam nyo talaga, promise. Kaya nangyayari lahat ito. Panggipit kay Pastor, panggigipit kay Pangulong Duterte, panggigipit kay Sara, kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga, ay ito yung iniiwasan talaga nilang mangyari. Na itong Vice President natin ay tumakbo bilang presidente ng Pilipinas sa darating na 2028 presidential election. Kasi alam nila na may pagkakalagyan talaga sila. Sino lalaban sa mga Duterte? Si Raffy Tulfo? Sino lalaban? Si Sandro Marcos? O sino lalaban? Si Torre? Si Romualdez? O, kaya nga tingnan nyo napakaliwanag na hindi ko alam sa ibang mga kababayan natin na may mga iilan pa dyan na naniniwala pa rin sa administrasyong Marcos, lalo na rito kay Romualdez. Sipin nyo lang maigi. Bakit i-impeach si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan? Kasi number 1 nilang dahilan yung 125 confidential fund na issue kay Vice President Sara Duterte. Pero isipin nyo maigi, kung maghahanap tayo ng katulad ng issue kay Vice President Sara Duterte, katulad na lang, napaka-basic nung 150 million na ginastos sa balota na binasura. Oh, 'di ba? Mas malaki 'yun kaysa sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Oh, yung confidential fund ng Pangulong Marcos na merong 2 billion. Isipin niyo maigi, 2 billion pesos. Confidential fund ni Pangulong Marcos. Biruin mo, kulangot lang ang kay Vice President Sara Duterte. Pero kung silipin nila, akala mo talaga napakalaking pera talaga ng gusto yun. Hanggang ngayon, hindi nga nila mapatunayan kung totoo ba yung mga pinagsasabi nila. Kaya nga yun yung kinabubuisit ng administrasyon na kahit anong paninira nila sa mga Duterte, hindi nila magawa-gawang siraan. Kaya ang naisip na lang talaga nila, impeachment. Kasi nga pag na-impeach si Vice President Sara Duterte sa Senado, kasi na-impeach na siya sa Congress, 'di ba? Pag na-impeach si Vice President Sara Duterte sa Senado, hindi na siya makakatakbo ng presidente. Ayun yung isa sa mga pilit nilang wag na mangyari na makatakbo siya. Kaya nila ini-impeach. So kaya mapagtatanto natin na itong administrasyong Marcos ay talagang nag-aasam ng panghabang buhay na termino diyan sa pagiging pangulo. Ang plano kasi talaga diyan, magpapasapasahan sila. Pag di na kaya ni Marcos, bigay kay Romualdez. Pag di na kaya ni Romualdez, ibibigay ulit dun sa isa. Hanggang sa tumanda na si Sandro naman. Kasi kung talagang mahina ang mga Duterte, kung talagang di mahal ng taong bayan ang mga Duterte, parang halimbawa, kung si Vice President Sara Duterte ay katulad ni Trillanes, ni Larry Gadon, patingin mo pag-aaksaya ng administrasyong Marcos yan, hindi, no?
Hindi nila pag-aaksayan niya kasi hindi yan tinik sa lalamunan nila. Kaya ngayon, etong si Vice President Sara Duterte, pilit nilang ginigipit at gusto nilang patalsikin at ma-impeach kasi nga isang malaking tinik sa lalamunan nila sa mga plano nila si Sara Duterte. Ganun yun. Eto, samantalang panoorin naman natin si Erwin Tulfo. Erwin Tulfo, pasok! Yan, Meanwhile, ni Presidente Duterte. natuto na tayo eh. Ano yung mga mali na ginawa noon, ayaw nating ulitin. Yun. Ipinakita din ng NHA sa PTV News ang sample unit ng mga temporary shelter na ilalagay sa Marawi. Malaki raw ang kaibahan ng mga ito. Ito ang sample ng temporary shelter na pinapagawa ngayon ng Duterte administration para sa mga bakwit sa Marawi. Ayan si Erwin Tulfo po ang nagbabalita yan. Yung sinasabi kong bumaliktad, ito po yun. Matagal na po itong report na to. Opo, alam ko po. Pero ito yung nagpapakita na mismo si Erwin Tulfo na mismo ang tinatawag na buhay na testigo kung gaano kaayos ang pamamalakad ng mga Duterte. Na malaking sampal ngayon sa Administrasyong Marcos. Okay, tuloy natin yung video. 160,000 pesos ang halaga nito na ang laki ay 22 square meters. Kumpara doon sa pinagawa ng Pinoy administration na umabot sa mahigit 800,000 pesos. Nagawa lang naman sa Biruin mo ako, gumagawa ko ng bahay. 800,000 pesos, 800K na bahay. Tas ganito, isang malaking kalokohan mo yan. 150K, etong bahay na tong pinagawa ni Ninoy, pang 150K lang yan. O tignan mo, yung 160,000 na pinagawang bahay ni Pangulong Duterte, sobrang ganda at matibay. Lumber at light materials. Di tulad dito na ito ay gawa sa galvanized steel plates sa labas at light materials naman doon sa loob. Bukod sa single detached sa mga ito, mas malaki rin daw ito kaysa sa mga temporary shelter sa Yolanda. 7 katao ang kakasya sa bahay na ito, kung saan may 3 malalaking bintana para labas-pasok ang hangin, at sinadya talaga ang kakasya 7 katao dahil meron siyang sala, at dito naman ay ang magiging kusina. Ang pinagkaiba ng temporary shelter na ito doon sa Yolanda, para sa Yolanda victims, ay meron itong sariling CR. May shower na, may kubeta pa. CR na yun? Di tulad yung sa Yolanda na pawang tulugan lamang. Ngayon, tanungin kita Erwin Tulfo. Tanungin natin si Erwin Tulfo. Total, tumatakbo naman siya senator. May karapatan naman tayo siguro magtanong. Anong mas magandang bahay project? Kay Pangulong Duterte o kay Pangulong Marcos Jr.? Ang tanong, may pabahay project ba? Hindi, meron naman. Sabi nga ni Manang Claire, meron naman, kaso hindi daw alam kung saktong 1 milyon na ba yung nagawa. Kasi dati ang pangako ni Marcos is 1 milyon kada taon. Ito magte 3 years na siya, so dapat 3 million houses project na ang nagawa sa Pilipinas at ipapamigay sa mga kababayan natin. Ang tanong, nasa na? Diba? Ngayon, Erwin, ano kayang pakiramdam ni Erwin Tulfo na dati todo support siya sa Duterte, tas isa rin siya sa kumalaban kay Duterte ngayon? Ano kayang pakiramdam, no? Hindi ako yung nagtatanong lamang. Sa Disyembre raw bago magpasko, inaasahang halos 2,000 pamilya na makikinabang sa mga temporary shelter. Ang isa pa raw malaking kaibahan ngayon, Si President talagang hands-on doon eh. Talaga namang almost every 2 weeks ata andun siya. Mapunta doon sa ground zero, mapunta sa reserve. Diba? Talagang umaaksyon eh. Binibo every 2 weeks nandun daw siya para tignan yung mga shelter na yun. Kaya sa transitional shelter site, laging andun. Iba yung presidente natin ngayon.
Sipag. Siguro may bearing na rin. Yung talagang yung sabihin natin na meron siyang political will talagang gawin yan. Balik Marawi si Pangulong Duterte para ipamahagi ang karagdagang pabahay sa mga residenteng naapektuhan ng kaguluhan sa naturang lungsod. Pinangunahan din ng Pangulo ang paglulunsad ng programang pangkabuhayan para sa mga bakwit. Tapos bumisita sa probinsya ng Albay, sunod namang pinuntahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Marawi City. Dito pinangunahan ni Presidente Duterte ang pagbibigay ng Certificates of Acceptance and Occupancy sa mga kapatid nating Maranao bilang tanda na pagmamayari na ng mga ito ang mga housing units. Karagdagang 150 kabahayan ang muling ibinigay sa mga residenteng naapektuhan ng kaguluhan sa syudad. Ito na ang second batch ng pagbibigay ng mga bahay. Una ay noong December 27 kung saan 250 bahay ang nauna ng naipamahagi. Sa makatuwid, 400 ng temporary shelters ang naiti-turn over. We will continue to fund. As a matter of fact, nandito yun sila, DTI, si Agriculture wala, but si Berna, nandito, even mentioning about agriculture. Diyan kami magbuhos ng maraming rehabilitation of your agricultural production here. Target ng pamahalaan, katuwang ang Housing and Urban Development Coordinating Council, National Housing Authority at Department of Public Works and Highways na makapagtayo ng 6,700 na transitional shelters. At sa ngayon, umaabot na sa 1,170 ang naitayo sa Sagunsongan lamang. Courtesy of NHA, dagdag pa rito ang 300 housing units na naipatayo naman ng PAGCOR. Ayon sa mga kinauukulan, nagkakaroon lamang ng konting delay ng pagte-turnover dahil sa masusing validation na kanilang isinasagawa sa mga residente dahil nais nilang masiguro na isang legal na residente ng Marawi City ang mabibigyan ng bahay at maituturing na biktima ng kaguluhan. Yun yan na Rinig nyo, isang palakpak naman. Yan ang presidente. Pumupunta mismo doon sa lugar na kung saan may kailangan ng tulong. Pinapakinggan ng bawat hinanaing, hiling at daing ng bawat Pilipino na nasasakupan niya bilang isang presidente. Yan ang pagiging presidente. Kaya hindi natin talaga maipagkakailan na kaya hindi tayo nagtataka na bakit mahal na mga Pilipino ang pamilyang Duterte. Dahil nga sa ganitong itinanim ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagtanim siya ng maganda sa Pilipinas, inani ngayon ng kanyang mga anak at patuloy din na pinapakinabangan at tinatanaw na utang na loob at tinatanaw nating talagang napakaganda ang ginawa ni Pangulong Duterte nung siya ay naging presidente ng bansang Pilipinas. Kaya itong mga ulupong na to, antayin nyo lang ang araw namin. Darating din yung araw na panahon na lahat ng pinaggagawa nyo ay pagdudusahan nyo sa kulungan. Rock mawo. Diba? Ganun, no? Grabe. No? Kahit ako namimiss ko talaga. Hinahanap-hanap ng bawat Pilipino ang pagmamahal ng Duterte sa ating bansang Pilipinas. Nga lang ang masakit, kung sino pa yung gumawa ng mabuti sa bansa natin, siya pa yung ginigipit. Ganun talaga. Ganyan talaga sa mundo ng politika, di ba? Maraming mga bayani na nagsakripisyo ng kanilang buhay dahil sila ay gumagawa ng tama. No, so yun. Anong maikukomento nyo mga banateros sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout sa lahat ng OFW, hero abroad, saan man panig ng Pilipinas at mundo, at sa ating mga mahal na senior citizen na patuloy na sumusuporta sa DCAR 1026 SMNI News at sa Banateros Brothers yan. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banatero.
husay walang makakaawan, walang inuurungan, banateros ay tinutulungan.